أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos. At naway ang kanyang pagpapala, pagpugay, kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah, at ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana innaka antas samiul alim. O Allah, tanggapin mo ang aming mga pag-aayuno, ang aming mga sala, tunay na ikaw ang nakababatid ng aming lahat ng ginagawa. Amin, ya Allah. Merong kasabihan sa wikang Arabi na ang kinakausap ay ang isang agila, sakar, na huwag ka ikang mabahala sa hanging dumadating sa iyo, sapagkat ito ay hindi para ka ibaba, bagkus para ka lalong itaas. Kasi pala yung agila, pag nasa taas na, ay nakabuka na lang yung kanyang pakpak at marunong na siyang laruin ang hangin, na pag mas malakas yung hangin ay mas malalo niyang itinataas yung kanyang sarili. Ang tinutukoy doon ay ang mga pagsubok na pagkat pinagdadaanan ng tao at napaglalagpasan niya ay lalo siyang inaangat. Maari ito ay isa lamang sa mga aral na makukuha natin sa pagtalakay ng kasaysayan ng buhay ni Yusuf alayhi salam. Nabanggit natin nakaraan na natupad ang kahirapan na hinula ni Yusuf alayhi salam sa panaginip ng hari. Ang tanging meron lamang supply ng pagkain ay ang Egypt, at nagutom ang mga karatig bayan nila. Hanggang sa nakarating kay Yaqub alayhi salam ang balita na sa Egypt ay meron doon pagkain, at inutusan niya yung kanyang 10 anak na pumunta doon para pumila o bumili ng supply. Binigyan niya ng pera. Pagdating doon, nakakuha sila ng supply, nakita sila ni Yusuf alayhi salam at na-recognize sila ni Yusuf. Pero sila, hindi nila nakilala si Yusuf. Bakit? Dahil maari, ang itsura ni Yusuf alayhi salam ay isa ng parang Egyptian. Ang kanyang damit, ang kanyang, na hindi na nila ma-recognize. Pagkatapos nila makabili, pinuntahan ni Yusuf alayhi salam ang 10 niyang kapatid. At tinanong niya, sino kayo at tagasan ika kayo? Ang sabi ng mga taong ito o ng mga kapatid niya, kami ay ang anak ng Nabiyullah Yaqub alayhi salam. Kami ay 11 magkakapatid. Anak ika sila ni Yaqub. So nakumpirma ni Yusuf na sila nga yung kapatid. Sabi niya, pero ang nakikita ko sa inyo, kayo ay 10 lang. Nasaan ika yung isa? Sinong tinutukoy? Si Binyamin. Ang sabi ng magkakapatid na ito, ang aming kapatid ika ay kasama ng aming ama, nagbabantay sa kanyang mga pangangailangan sapagkat tumanda na si Yaqub alayhi salam. So sabi ni Yusuf, hindi ba kayo nagsisinungaling? Ang sabi ng iba, wala kaming dahilan para kami ay magsinungaling. So sabi niya, sige, umalis na kayo at bumalik kayo kasama ang kapatid nyo, kung talagang totoo kayo nagsasabi. Pag nasama nyo dito na kayo nga ay may kapatid, dodoblehin ko yung supply na ibibigay ko sa inyo. Pero kung babalik kayo at hindi nyo kasama yung kapatid, kalimutan nyo na ang Egypt. Huwag na kayong bumalik dito. So ang nangyari, bumalik sila sa kanilang ama at kinuwento nila yung nangyari. So sabi niya, ama, pero bago yon, ang ginawa ni Yusuf alayhi salam, yung supot ng pera na pinambayad nila ay inilagay niya doon sa isa sa mga sako na kanilang nabili, pauwi. So pagdating ng nakita nila ulit yung kanilang tatay, si Yaqub alayhi salam, o ama, alhamdulillah nakakuha kami ng supply, pero makakabalik ika kami doon, ayon doon sa opisyal ng Egypt, kung maisasama namin si Binyamin. Kaya pabalikin mo kami at ipasama mo sa amin si Binyamin. So ang sabi ng kanyang ama, kumbaga sa kabila ng nangyari, sa tingin niyo ipagkakatiwala ko pa sa inyo si Binyamin? Ang tinutukoy na nangyari alin? Kay Yusuf alayhi salam. So hindi ako papayag.
Hanggang sulumipas ilang mga panahon at naubos yung supply na kanilang nakuha sa Egypt. So ang sabi ng kanyang tatay doon sa 10, bumalik kayo ng Egypt, kumuha kayo ng panibagong supply. Sabi ng mga magkakapatid, Ama, hindi yan pwede. Maliban kasama namin si Benyamin. Mahigpit ika ang pagbibili ng hari na huwag kaming babalik doon maliban kasama namin ang aming kapatid. At natuklasan nila, isa doon sa may mga sako, ibinalik yung kanilang pinambayad. Yan ay may mensahe, Ama, sabi niyang ganun. Sabi ng magkakapatid, na ibig sabihin, sincere yung opisyal ng Egypt na ang gusto lang niya ay makilala yung kapatid namin. Kaya payagan mo nang isama namin si Benyamin. Kasi yung tatay niya na trauma. Dahil sa nangyari kay Yusuf alayhi salam na mahal niya si Yusuf at napabayaan ng magkakapatid. So dahil sa wala na talaga silang makain, pumayag yung ama. Isama niyo ika si Benyamin sa isang kondisyon. Sumumpa kayo kay Allah na iingatan niyo si Benyamin at gawin niyo yan bilang inyong responsibilidad. Maglakbay kayo at nagdua si Jacob alayhi salam at sila ay naglakbay. So, pag alis nila, naglakbay sila, ingat na ingat sa kanila si Benyamin. Parang, baka may matinik dyan, huwag niyong didikitan yan. Parang naging sila, masyadong protective sa kanilang kapatid. Hanggang sa makarating sila doon sa Egypt, at nakita ni Yusuf alayhi salam ang kanyang mga kapatid. Binigyan sila ng napakagandang welcome. Mainit na pagtanggap. Nagpahanda si Yusuf alayhi salam ng malaking mesa, dinner, at doon niya pinakain yung kanyang mga kapatid. Habang kumakain, nakita ni Yusuf na si Benyamin ay umiiyak. Tinanong ni Yusuf alayhi salam, bakit ka ika umiiyak? Ang sabi niya, kung nandito ang kapatid ko na si Yusuf, tiyak dyan siya uupo. Dyan sa upuan na yan. So halos maiyak din si Yusuf alayhi salam, pero hindi niya pinapahalata. Sabi niya, dyan din iiyak. So, dyan din uupo. So natapos silang kumain. Pagkatapos kumain, pinuntahan ni Yusuf alayhi salam si Benyamin at kinausap niya ng sila lang dalawa. Sinolo niya. Sabi niya, Benyamin, gusto mo ba ika akong maging kapatid? Ang sabi ni Benyamin, walang makakatapat sa tunay kong kapatid na si Yusuf alayhi salam. Pero sabi ni Benyamin, sabi ni Yusuf, Benyamin, ako si Yusuf, ako ang iyong kapatid. At tuwan-tuwa si Benyamin, bata pa siya. Niyakap niya ang kanyang kapatid ng mahigpit at isa yun sa pinakamalaking biyaya sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sabi niya, wag mo muna sabihin sa mga kapatid natin at tayong munang dalawa ang nakakaalam. Hanggang sa sila ay pauwi na. Nakakuha na sila ng panibagong supply. Ang ginawa ni Yusuf alayhi salam, nag-utos siya sa isa sa mga kawal, gwardya, na maglagay ng gintong baso ng hari sa kagamitan nila. Okay? Sa bagahe nila. At nang pagpapalabas na sila ng, sabihin natin, gate ng Egypt, humahabol ang mga gwardya. Tigil! Tigil! Magnanakaw! Magnanakaw! Tumigil ang mga kapatid. Sabi niya, ano sinasabi niyo magnanakaw? Wala kaming napakabuti ng opisyal niya sa amin. Binigyan kami ng supply. Hindi kami magnanakaw. Sabi ni Yusuf alayhi salam, itanong mo sila kung anong parusa sa kanila ng taong nagnakaw. Kasi iba ang batas ng Egypt eh. Pinapatanong ng opisyal, ano ang parusa sa inyo sa taong nagnakaw? Ang sabi ng magkakapatid, siya ay nagiging alipin, ang taong nagnakaw. Sige, kapkapan sila. Kinapkapan silang lahat at nakita ang basong ginto ng hari sa bagahe ni Benyamin. So sabi ng mga kawal, kung ganoon, ang ipapatupad natin ay batas ninyo at hindi batas ng Egypt.
So, ibig sabihin, may iwan si Binyamin dito para maging alipin ng hari. Nakita niyo yung senaryo? Subhanallah, so, nangako sila sa kanilang ama, sumumpa sila, ayaw ipasama ng ama nila, na-trauma na yung ama nila dahil sa nangyari kay Yusuf. Ngayon, ito na naman ang mangyayari. Si Judah, na kung saan siya yung panganay, sabi niya, hindi ko hahayaan. Pumili na lang kayo ng isa sa amin. Hindi pwede, kasi sa kanya nakuha yung baso. So sabi niya, kung ganun, magpapaiwan ako. Sasamahan ko si Binyamin dito dahil wala akong maipapakitang muka sa aking ama. Siya lang ang magpapauwi sa akin na pwede kong umuwi doon. Kailangan protektahan ko ang aking kapatid. So ang nangyari, nagpaiwan doon si Judah kasama si Binyamin, pero siyempre alam na ni Yusuf alayhis salam na yun ay hindi niya gagawing alipin si Binyamin. At umuwi ang magkakapatid. Ilan na lang sila? 9. Pagdating doon, Ama, Yaqub alayhis salam, ang anak mo si Binyamin nagnakaw. Paano nagnakaw? Naguguluhan ng kanilang ama, ipaliwanag niya sa akin, ika. Ganito po ang nangyari, yung baso natagbuan lang, hanggang sa sobra na naman nalungkot yung kanilang ama na si Yaqub alayhis salam. Ang sabi ni Yaqub alayhis salam, tunay na ako ay sinusubok ni Allah subhanahu wa ta'ala, pazadahu imanan. Ay mas lalo lang tumaas ang kanyang pananampalataya. Yaqub alayhis salam. So ang ginawa niya, ayon sa ulat, siya ay nagfasting, siya ay nagsala, nagdua, sukdulang nabulag ang kanyang mga mata. Sa sobrang pagdudua. Tapos, inutusan niya ulit yung magkakapatid, at sabi niya, yung Siyam, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Kumbaga, alam niya kung bakit nagpaiwan si Judah dahil sa kanyang sobrang paghigpit at hindi pagtitiwala sa kanya. Pero ang ama ay ama. Di ba? So sabi niya, huwag tayo mawalan ng pag-asa, bumalik kayo doon, makiusap ika kayo sa hari, at kuhain natin si Judah, kung hindi man nila bigay si Binyamin. So, nag-travel ulit yung Siyam, pinagduan ni Yaqub alayhis salam, at pagdating doon, humarap sila muli kay Yusuf alayhis salam at nagsusumamo sila. Umiiyak sila, lumuluhod sila, patawarin mo kami, kukunin na namin si Judah. Ang sagot sa kanila ni Yusuf alayhis salam, anong ginawa nyo kay Yusuf na kapatid nyo? Anong ginawa nyo kay Yusuf na kapatid nyo? Yun ay sir. Sikreto yun sa pagitan nila. So nang narinig ng magkakapatid na ito, nagtigilan sila at sinabi nilang, ikaw ba si Yusuf? Ikaw ba si Yusuf? Ang sabi, qala, ainnaka la anta Yusuf? Qala, ana Yusuf. Ikaw ba si Yusuf? Sabi niya, ako si Yusuf. Wahada akhi. At tinuro niya si Binyamin. At ito ang kapatid ko. Kad mannallahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yusighu ajral muhsinin. Tunay na kami ay pinaburan ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang matakot sa kanya at magtiis, katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala ay magbibigay ng biyaya sa mga gumagawa ng kabutihan. Qalu tallahi lakad atharakallahu alayna wa inna kunna lakhatiin. Sabi ng magkakapatid, sumpaman kay Allah, ikaw ang pinaburan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kitang-kita na ikaw yung pinagwawagin ni Allah subhanahu wa ta'ala at tunay na kami ay nagkakamali. Kinuwento ng magkakapatid na ito ang sitwasyon ng kanyang ama at hindi na kaya ni Yusuf alayhis salam at naging mapagpatawad siya. Alam niyo, normal nangyayari yung away sa magkakapatid. Pero yung nangyari sa kanila, hindi normal na away. Pero ganun pa man, si Yusuf alayhis salam ay nagpatawad pa rin sa kanya. Ngayon, tingnan nyo, sa atin, pag nanonood tayo ng mga, alam ko yung mga Muslim di nanonood ng pelikula, documentary lang. Yung mga Muslim, yung mga tao, yung mga Pilipino, mahilig sa teleserye. Kung kailan yung bida na naapi, naghihiganti na, ang tawag natin dito, highlights. Di ba? Dito na gumaganda yung pelikula. Pagka yung naapi, yumaman na, bukas, luluhod ika ang mga tala.
Pagka ganito na eksena, gustong-gusto yan ng mga nanay, ng mga nanonood ng teleserye, yes, sige, banatan mo. Pero dito sa pagkakataon nito, hindi ganun na nangyayari. Palagi sa kwento, sa kasaysayan ng mga propeta, hindi natin makikita yung eksena na yun. Pakinggan niyo kung ano sinabi ni Yusuf alayhi salam. Qala la tatriba alaykumul yawm. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Itong aya na ito, la tatriba alaykumul yawm. Sabi ni Yusuf alayhi salam, ngayong araw na ito, walang paghihiganti na magaganap sa inyo. Sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala mapagpatawad, wa huwa arhamur rahimin. Sinasabi ng ating mga ulama, ito yung sinasabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagbalik niya ng Makkah. Na kung saan yung mga tao doon na pininsala siya for 13 years, pagdating nun ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, la tatriba alaykum al-yawm, katulad ng sinabi ni Yusuf alaihi salam, idhabu fa antumut tulaka, malalaya kayo, hindi kayo paghihigantihan. So sabi niya, papaalis na sila, dalhin niyo itong damit ko sa aking ama at hindi ko maiiwan yung responsibilidad ko sa Egypt dahil mataas yung kanyang tungkulin doon. Dalhin niyo itong damit ko at sumama kayong lahat, bumalik kayo. Pati mga asawa niyo, pamilya niyo, dito kayo manirahan sa Egypt. Pabalik na sila, hindi pa to ending. Pabalik na sila. Yung tatay kasi sobrang depressed na, mahina, palaging natutulog. Ang sinasabi, fasting siya palagi. Hanggang isang gabi, nag-break ng fasting, uminom ng gatas. At sinabi niya dun sa mga asawa ng anak niya, manugang ang tawag sa atin, di ba? Sabi niya, nandito ba si Yusuf? Naamoy ko siya eh. Naamoy ko si Yusuf. Sabi ng tatay, bumangon mula sa pagkakahiga. So, parang sabi ng mga manugang, sabi niya, kawawa naman yung tatay natin, talagang kamamatayan niya na yung kalungkutan sa pagkawala ni Yusuf. Dahil parang nagdidiliryo na eh. Pero yung umaga rin na yun, dumating ang magkakapatid at ibinalita sa kanyang ama ang nangyari sa Egypt, na si Yusuf alayhi salam, siya pala ang opisyal na kumuha kay Binyamin. At ama, ito yung damit na galing kay Yusuf at ipinabibigay sa iyo. At nang pinahid nila ang damit na yon kay Yaqub alayhi salam, siya ay muling nakakita. So, okay. So ang nangyari, nagtipon-tipon sila, sumaya na sila, at bumalik silang lahat sa Egypt. Isang buong angkan. Pagdating doon, nasa trono si Yusuf alayhi salam, kasi opisyal siya ng Egypt, nang makita niya ang kanyang tatay, ganun na lang kanilang kasayahan, niyakap niya ng mahigpit at pinaupo niya sa kanyang parang trono, sabihin natin. At may masala pa dito pero hindi natin matalakay. Yung kanyang mga kapatid ay nagsujud sa kanila. Sabi niya, tatay, kung matatandaan mo, nung bata ako, may tinanong akong panaginip sa'yo. Nakita ko sa panaginip ko ang buwan, at ang 11 bituin, ra'aytuhum li sajidin. Sila ay nagsisipagsujud sa akin. Ito, pinakita ni Allah. Ito ang ibig sabihin ng panaginip ko. Ito ang aking ama, nakaupo sa aking trono na siyang pinakakamahal-mahal sa akin. Nabigyan ko ng karangalan ng aking ama at ang mga kapatid ko ay nagsisisi sila sa kanilang kasalanan. Ang sujud na yun ay hindi pagsamba. Okay, para hindi na natin matalakay. Yun ay kabilang sa pagpaparangal ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Yusuf alayhi salam, na yun ang katuparan ng unang-unang panaginip ni Yusuf alayhi salam, and they live happily ever after. So, maraming lesson doon. Kung i-extract natin, una, issue ng magkakapatid, puro tungkol sa pamilya. Ano man yung lalim ng... Lagi ko itong sinasabi sa mga lecture, ang Pilipino, pag family number 1 yan eh. Tingnan natin to. Pero higit na mas mataas dyan ay kung paano sila pinagbubuklod, pinagsasama, alang-alang sa pananampalataya nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.